Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mainit na pagbati po sa inyo lahat, mga giliw po namin mga kaibigan. At sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa programang ito at patuloy na sumasama sa pag-aaral na ito, maraming salamat at tayo po ay nagkasama-samang muli. Sa ating pong programang ito ay kami po ay naniniwala ang masaganang pagpapala ng Diyos magiging karanasan natin. Ako pong muli ang inyong kaibigan, Pastor Ben Casimiro. At sa ating pong programang ito ay ating pong muling makakasama ang tagapagsalita ng Tinig ng Pag-asa sa radyo at sa iyong kalakasan sa RHTV. Siya rin po ang direktor ng komunikasyon ng North Philippine Union Conference. Wala pong iba kundi si Pastor Jose Arbe Jr. Welcome po, Pastor. Maraming salamat, Pastor Ben. At kami po'y nagbabalik sa mas kapanapanabik na paksa dito pa rin po sa ating talakayan sa oras ng pag-aaral. Sa ating pong nakaraang leksyon ay ating pong pinag-aralan ang revival na pinakamalaking pangangailangan natin. Ngayon naman po linggong ito ay ating tutunghayan ang ating paksa, panalangin, ang pulso ng revival. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pananalangin. At ating pong pag-aaralan ang kaugnayan ng pananalangin sa revival. Kailangan nga ba tayo ay magkaroon ng mainit na mga pananalangin bago magkaroon ng revival? Gaano kadalas ba tayo kailangan manalangin? Mahalaga ba na tayo palagi ang nasusumpungan na tayo ay nananalangin? Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral nito, ay mabuti po na tayo muna po ay humingi ng patnubay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. At papangunahan po tayo ni Pastor Orbe. Tayo po yumuko at tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, igawad mo ang karunungan ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Turuan mo kami na sa aming pag-aaral ay makita namin ang tunay na kahalagahan na idinudulot na panalangin sa aming mga buhay at pakikiugnayan sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin na pong ihanda ang ating mga Biblia sapagat tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Anyayahan na rin po natin ang ating mga kasama na tayo po ay dumako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pastor Orbe, ang ating pong tuon ng pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa pananalangin na ito isang napakalagang aspeto ng revival. Paano mo nakita, Pastor, na makaka-apekto ang panalangin sa ating revival? Malaking bagay yan, Pastor, sapagkat ayon nga doon sa pamagat ng ating leksyon, ito ang pintig. No? Ito ang pintig, nangangahulugan. Di ba, pagka tayo ay sinisiyasat natin kung ang tao ay pwede pang mabuhay o may taglay pang buhay, ay pinupulsuhan natin, hindi ba? Nangangahulugan na pagka mayroon pang pulso, may pagkakataon pa na maibalik siya sa kalakasan at diwa. No? Pero pagka wala ng pulso, gumagamit tayo ng mga kapamamaraanan na mabilis na ibinabalik natin ang diwa. At kung nagkataon pa, ay matuluyan na ngang mamatay. Kaya itong panalangin, Pastor, pintig ito ng revival. Nangangulugan, walang revival kung walang magaganap na taimtim na panalangin. Tama yung kasabihan na no prayer, no power. Totoo yun. No revival. Totoo yun. No? So napakahalaga ng ating pag-aralan ang panalangin na isang aspeto ng revival. At yayamang ang ating pag-aaral sa buong trimestre ito ay tungkol sa revival. Ito ngayon ang mahalagang mga kubangin kung paano magiging karanasan ng iglesia ang revival. Alam mo, Pastor, tinitingnan ko rin yan sa sa pananaw na kung mapapansin mo, sa tala ng kasaysayan, sa hanay ng kasaysayan, mula sa lumang tipan hanggang sa kapanahunan natin, yung mga binilang na mga panahon na nagkaroon ng tunay na revival, no? Mula sa mga panahon ni Noe, di ba? Kay Elias, kay Eliseo, kay Ezra, kay Nehemiah, hanggang sa kapanahunan natin ngayon, yung tinatawag na Reformation period. Mapapansin mo, walang naganap na revival maliban na nakita ang tapat na pagbabalik loob ng bayan ng Diyos, pagtalikod sa kasalanan, at kadalasan ito ay nakikita sa panalangin
ng isang nagbabalik loob sa Panginoon. Kaya ang pananalangin, Pastor, makikita mo hindi lamang bahagi ng araw-araw na pamumuhay upang humingi Ang tinutukoy nating pananalangin dito ay hindi yung humihingi tayo ng pagpapala sa ating pagkain, kundi yung maganap ang kalooban ng Panginoon at pagbabalik sigla natin sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa madaling sabi, Pastor, ay yung sinasabi na ang mga revival na naganap sa iba't ibang kasaysayan ng iglesia ay naganap sapagkat mayroong mga nanalangin. May mga naghahangad na ito'y maging karanasan nila. Pastor, so nagpasimula muna sa panalangin at saka nagkaroon ng revival. At hindi lang sa maraming tao, no? Iya'y nagpapasimula kadalasan sa isang tao o sa grupo lamang na nakadama ng kanilang pangangailangan sa Panginoon. At yun ang ginagamit na kapamaraanan ng ating Panginoon. Bibigyan kita ng halimbawa, Pastor. Sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa ikalawang Kronika, Kapitulo 7, ang talatay 14, dito'y inilalarawan ang mga kaganapan na tumutuloy sa tinatawag na revival. Kaya pansinin mo, sa ikalawang Kronika, Kapitulo 7, ang talatay 14. Basahin mo po, Pastor. Okay, ganito umika. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kita mo, Pastor? No? Ito'y makikita mo ang paglalarawan kung papaano tinatawag ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbabalik loob at ito'y magbubunga ng pagpapagaling ng Panginoon. No? Kaya mapapansin mo rito yung mga salitang pagpapakumbaba, dumadalangin, hinahanap ang kanyang mukha at tumatalikod sa mga masamang lakad. Lahat ng ito, Pastor, ay tumutukoy sa pagbabalik ng tao sa pamamagitan ng pagdalangin sa Kanya. At ang tugon ng Panginoon, didinggin niya. Di ba? Didinggin niya. Anong ginagawa ng isang tao na dinidinig ng Panginoon? Pananalangin, Pastor. Kaya sa pananalangin, iginagawad ng Panginoon ang Kanyang pangako na pagalingin, na ibalik ang diwa, na ibalik ang ating kasiglahan sa pananampalataya sa Kanya. Sa madaling sabi, Pastor Orbe, ang revival ay nagaganap sa iglesia sapagkat may mga nananalangin at ito dumating sa kanilang kabuhayan. So, napakalaking hamon ito sa ating mga kapatiran. Gusto natin ang ating church ay ma-revive, mga kapatid. Pero sa ating pong pag-aaral ay ipinapakita ang napakahalagang aspeto ng pananalangin upang maganap ang revival sa iglesia. Pwede kasing isipin ng tao, Pastor, na ang pananalangin gawa ng isang nagbabalik sa Panginoon, pero nagmumula sa kanya yung inisyatibo. No? Para bang nang dahil sa siya'y nanalangin, nagkaroon ng revival. Pero hindi ganito ang kaisipan Dito sa pananalangin na nagdudulot ng revival, gawa pa rin ng banal na Espiritu. Babalikan natin yung nakalipas nating leksyon. Ang sabi do'y, walang iniaambag ang tao sa ginagawang pagliligtas ng Diyos sa atin. No? Kaya ang buong gawain ng revival, gawain ng banal na Espiritu. Ministeryo na ito. Hindi tayo makakapanalangin ng magdudulot ng revival kung hindi sa banal na Espiritu. Tunghayan mo pa, Pastor, ang isang talata dito sa Roma, Kapitulo 8, pasimula sa talatang 26 hanggang 27. Aklat na Roma, Kapitulo 8, 26 hanggang 27. Ganito ang wika. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin na mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kita mo, Pastor? Kahit na yung ating pananalangin, yung ating pagsaliksik sa mukha ng Diyos, yung ating pagnanais na magbalik loob sa Panginoon ay iginagawad ng banal na Espiritu. Siya ang nagtuturo sa atin. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na mabuti na lang at ako'y nanalangin. Hindi. Gawa yun ng banal na Espiritu sapagkat gusto ng Panginoon na ibalik tayo sa Kanya na magkaroon ng tunay na revival. Tama, Pastor. Napakaganda. At kung hinahangad natin ang revival, sapagkat ang banal na Espiritu na rin ang gumagawa sa ating mga puso. Totoo yan. At kung bakit naman tayo nanalangin, ay dahil din sa banal na Espiritu.
At kung ano man ang ating idinadalangin, ay ginagabayan din tayo ng banal na Espiritu. Kaya pangunahin ang gawain ng banal na Espiritu sa revival. No? Bagamat ipinangako ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa langit, no? Ang gawain ng banal na Espiritu, ito'y nakikita mo na laganap sa mga naidudulot na kaganapan sa revival. At yan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maraming salamat, Pastor. Dito sa ating pag-aaral ay ipinapakita ang mga kaganapan ng paglago ng gawain ng Panginoon noong unang henerasyon ng pagkatatag ng iglesia. Paano mo nakita ang role na ginampanan dito ng panalangin? Alam mo, Pastor, pagbabalikan natin ang pag-aaral ng kasaysayan, merong binabanggit ang mga pantas, yung mga nag-aaral nating mga scholar na 3 dahilan kung bakit mabilis na lumago ang gawain ng Panginoon sa unang iglesia, no? Sa unang siglo marahil. Ang sabi ay unang-una sapagkat yung kapanahunan na yon ay nagkaroon ng improvement yung mga lansangan na ginawa ng mga Romano, no? The roads na ginawa nila upang idugtong ang mga bayan-bayan. Mabilis na kumalat ang Ebanghelyo sapagkat maganda ang daraanan. Kaya sabi nila all roads lead to Rome. No? Ikalawa, yung tinatawag nila na yung pagnanais ng tao sa kapanahon yon na lalong makaalam, na lalong magkaroon ng kaalaman at karunungan. Kaya nagkaroon sila ng kaisipan na for Greek philosophy. Nagkaroon sila ng pag-ibig sa pag-aaral o yung tinatawag nilang Sophia, no? Kaya doon nakita mo, lumawak ang bayan ng Diyos sapagkat doon nila isinalang yung gospel na tinatawag, yung mabuting balita ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus at pagtutubo sa atin. At ikatlo, yung salita na ginagamit sa buong panahon na yon at doon sa lugar na kinabibilangan ng ating mga unang mananampalataya. Ang kanilang salita na ginagamit na malawak sa buong empire ng Rome, yung tinatawag nilang Koine Greek. No? Sa ganitong paraan, Pastor, lumawak. Unprecedented, sabi. Unprecedented ang growth, yung paglago ng pananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Pero alam mo, Pastor, hindi natin po pwedeng i-etsa puwera. Hindi pwedeng tanggalin ang kaisipan na kaya lumawak, kaya mabilis na kumalat ang pabalita ng Diyos. Gawa ng banal na Espiritu at ang kapangyarihan doon sa kanyang mga tagasunod, mananampalataya sa bayan ng Diyos na tapat na dumadalangin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ibig sabihin ang banal na Espiritu siyang gumagawa, pero sa pamamagitan din natin na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nauudyokan tayong manalangin at hangarin natin ang pabalita ng kaligtasan ni kumalat sa buong sanlibutan. O hindi ba, Pastor, kaya papansinin mo, babasahin ko dito sa unang kapitulo ng Gawa, no? Nang ang ating Panginoon ay bumalik sa langit, no? At ang kanyang mga alagad ay naiwan sa lupang ito, no? Ang payo ng ating Panginoon ay maghintay sila, no? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na mapa sa kanila upang magkaroon sila ng tunay na karanasan na pagbabago ng banal na Espiritu. At tinitiyak ko na sa mga karanasang ito, Pastor, naroroon ang pananalangin. Gumugol sila ng mahabang panahon 10 days of prayer, Pastor. No? Sa lugar na hiniling nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya malaki ang ginampanan ng pananalangin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa paglago ng iglesia. So nakita natin ngayon ang sikreto. Ang sikreto kung bakit sila kakunti pa lang napasimula, pero ng unang henerasyon na yon, noong first century ng iglesia nating ito ay lumaganap dahil sa maninga silang mga pananalangin. Totoo yan, Pastor. At ang kagandahan pa nito, sila'y dumadalangin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ayon sa pangako ng ating Panginoong Hesus na mayroong pag-iisip na sa kanilang kapanahunan, babalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya yung kanilang pananalangin, ganun na lang kasidhi alam mo ba yung nananalangin ka ng saklolo pagka nasa bingid ka ng kamatayan? Aba, ang panalangin mo dun talagang damang-dama sa puso sapagkat yun ang pangangailangan mo. Kaya buhay na buhay ang panalangin ng bayan ng Diyos, ng kanyang iglesia sa kapanahon ng yon, para sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sapagkat iniisip nila sa kanilang kapanahunan, babalik ang pangako ng Panginoong Hesus. So dito nakita natin, Pastor, ang
kung bakit naging matagumpay ang iglesia ay sa kadahilan ng kanilang marubdob na mga pananalangin. At ito, Pastor, ay mapakalaking hamon sa ating mga iglesia ngayon. So sa ating mga kapatiran, kamusta po ang ating pananalangin? Tayo ba'y talagang may masidhing pananalangin na hinahangad natin matapos ng gawain ng Panginoon at makauwi na tayo sa langit na bayan? Ay baka ang ating panalangin pagayon-gayon lamang, ay matatagalan pa nga siguro ang pagdating ng Panginoon. Totoo yan, Pastor. Kasi gusto natin makarating na tayo sa langit na bayan, pero siya sa atin po natin mga kapatid, ang ating mga sarili, ang ating mga panalangin. Ay may nadinig ako, Pastor, na nanalangin. Ang sabi niya, ganito Panginoon, kagaya po kagabi. Amen. Ay pagka ganito ang ating mga panalangin, may imagine na natin, matatagalan pa tayo sa lupang ito. Totoo yun, Pastor. So, kagaya ng binanggit po kanina, yung mga alagad ay nagkaroon ng marubdob ng mga pananalangin at ganoon na lang naging mapakabilis ang paglaganap ng Ebanghelyo. Ito rin ang kailangan natin sa ating kapanahon ng ngayon. Upang maganap ang revival, magkaroon po tayo ng marubdob na pananalangin. At yan, Pastor, na pagka sinabi mong marubdob, talagang bahagi yan ng buhay mo Hindi yung para ka lang nananalangin sa pagkain o di kaya ay nananalangin ka na bigyan ka ng Panginoon sa araw-araw ng iyong pangangailangan. Hindi. Itong pananalangin na tinutukoy na nagdudulot ng revival ay panalangin ng pagkadama na sana nga ay maganap na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ibabalik natin yan Yung pananalangin para sa revival ay pagnanais na maganap ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, Pastor, dito sa ating lesson ay binabanggit, kung tayo mga Kristiyano ay abalang-abala sa mga gawain na salibutan at walang panahon sa panalangin, abay, anong magaganap nga sa atin dito? Ay hindi natin magiging karasan ang pinakamalaking pangangailangan natin, ang revival. So, ang panalangin po mga kapatid ay kailangan natin maging karanasan upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na magawa natin ang ating gawain at magkaroon ng revival na sa iglesia at matapos ng gawain ng Panginoon at makauwi na tayo sa langit bayan. Meron pang mga pagkakataon na itinala ng banal na kasulatan, Pastor, na sa pananalangin ng kanyang bayan, maging yung kanilang lugar na pinananalanginan ay nakakaramdam ng pagpapatotoo na ang banal na Espiritu ay sumasa kanila. Kamusta tayo ngayon? Kamusta ang ating pananalangin? Ito ba'y nakapagdadala sa tunay na pagbabago? Na meron tayong masidhing pagnanais na sana nga mabuhay ang banal na Espiritu sa atin. Hindi yung nakapanalangin tayo, alam natin sa ating mga sarili na talagang walang naidulot. O di man lang ay nadama ang paninirahan ng banal na Espiritu sa atin. Okay, so napakahalaga, Pastor, ng iyong bilanggit. Sa ating pag-aaral, Pastor, ay meron pang binabanggit na yayamang ang ating Panginoon Jesus, ang ating halimbawa kung paano tayo mabubuhay sa lupang ito. Ay ano bang halimbawa ang iniwan sa atin ang ating Panginoon Jesus na tumutukoy sa kanyang prayerful life? Alam mo, Pastor, sa buod, mayroong 3 katangian na litaw sa buhay ng Panginoon pagka ang pinag-usapan ay ang kanyang pananalangin. Unang-una, maagang gumigising ang Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay gigising habang ang lahat ay tulog pa. At siya'y tutungo sa isang lugar, ikalawa, na kanyang itinangi para lang makatagpo ang kanyang Ama. Yung walang makakaabala. Yan. Lugar Hindi basta kung saan lang dinatnan. Talagang magtatangi siya ng lugar na do'y makakapanayam niya, madarama niya ang init ng pakikisama ng kanyang Ama. At ikatlo, Pastor, talagang meron siyang yung tinatawag na private conversation, pagbubuhos ng kanyang damdamin sa isang sa isang Diyos na nararamdaman niyang malapit sa kanya. Kaya ito ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus sa atin. Sa isang talata dito sa Lucas Kapitulo 5, ang talata ay 16. Ganito ang patutuo ng banal na kasulatan, Pastor, para sa ating kaalaman, lalo na po sa ating mga tagapanood. Lucas Kapitulo 5, ang talata po ay 16. Aking babasahin, ganitong wika. Datapwat siya'y lumigpit sa mga ilang at nanalangin. Kita mo, Pastor? Talagang hindi po pwedeng yung pananalangin niya sa katapusan na. Pagka nagawa na ang lahat, pwede nang manalangin. Hindi Sa kanya, itinakda ang panahon ng pananalangin. Ang trabaho niya tapos at hindi
No? Sapagkat meron siyang tapat na ugnayan sa Diyos Ama, talagang yun nakatakdang panahon. Hindi yung napagkatulugan ka na lang. Last resort, parati ang Panginoon. Kung sa pagkain pa ng kanin, yung mga tira-tirahan, momo. No? Yung mga momo na lang ang natitira. Sa Panginoon, hindi. Sa ating Panginoong Yesus, talagang itinakda niya ang panahon na manalangin sa kanyang Diyos Ama. Sa madaling sabi, Pastor, ay yung binabanggit na ang magandang iniwan ng halimbawa sa atin ng Panginoon Yesus, priority niya. Priority. Ito muna ang una niyang gagawin. Samantalang madilim pa ay ang pakikipagniig na sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay pinakita sa atin. At napakalaga rin, Pastor, yung ngayon binanggit mo na mayroong lugar. Hindi kusan lang, kundi alam mo na sa lugar na yon ay doon mo palaging kinakatagpo. Napakagandang kaisipan ng Pastor. Isa pa, Pastor, tingnan mo dito sa Marcos, Kapitulo 1, ang talata ay 35. Babasahin ko, Pastor, Marcos Kapitulo 1, talatang 35. At nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nananalangin. Kita mo, Pastor, yung ginamit na salita ay hindi lang minsan na ginaganap ng Panginoong Yesus, kundi naging kaugalian niya ito na lumapit sa Diyos Ama. Napakaganda, Pastor, na meron talagang nakaugalian. Alam mo, ay ito yung isang napakagandang ugali na pagkagising natin sa umaga, ang una gagawin, manalangin. Nalulungkot ako, Pastor, kasi meron ako ilang naobserbahan sa buhay. Kapag ako ay lumalabas, nakikitulog tayo kung saan man, ay pagkagising ay may mga kasama tayo, ang hinahanap kagad ay dyaryo. O kaya hinahanap kagad ay kape. O yung hot chocolate. At mainitan mo na at kung ano na lang ginagawa. At saka lang pag nagawa na yung mga gawain, at saka lang mananalangin, kung tawagin. O di ganun din, sa katapusan ng maghapon, pagkapagod ka na, doon pa makakaisip manalangin. Kaya nga doon nagaganap na nga yung iba, ay palibasa antok na. Ay di, ang sinasabi na nga lang daw ay, Panginoon, kagaya po kagabi. Amen. Yun, ay malungkot. napakalungkot. Pero sa ating pag-aaral po, gusto natin magkaroon tayo ng revival. At sa revival na ito, itinuturoan tayo, paano natin gagawin ang pananalangin? At ang mapakagandang halimbawang iniwan sa atin, binanggit mo na, gumigising na napakaaga. Nakikipag-ugnayan mo na, inuuna mo na, priority mo na ang Panginoon. At napakagandang may lugar talaga na siya doon palagi nananalangin. At ito'y kanyang ginawa ng ugali. Ugali na, kumbagay, automatic na sa kanya. Pagkagising, Lord, panalangin. At saka, Pastor, hindi ito yung panalangin na, Panginoon, bigyan mo po ako ng kakanin ko sa araw na ito. Panginoon, patnubayan mo ako sa pagpunta ko sa trabaho ko. Itong mga panalangin na ito na ginaganap ng ating Panginoong Hesus sa madaling araw, habang malayo pa ang umaga, ay mga panalangin ukol sa kanyang gawain ng pagliligtas. Hindi ito yung para sa kanyang sarili. Hindi maganap ang kalooban ng Diyos. Hindi lang siya basta gumagawa, hindi lang siya basta nanggagamot. Actually, Pastor, meron ako isang nabasang librong napakaganda. Ang sabi ay, lahat ng mga miracles na ginawa ng ating Panginoon Hesus, basahin mo at nauuna ang pananalangin. Totoo yun. Yun. Kung siya gumawa ng marami mga miracles, pansinin natin ang mga naunang mga talata, marubdob na mga pananalangin, mga maiinit na mga pakikipagniig sa ating Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Ibig sabihin, Pastor, hindi masama ang manalangin at lumapit sa Diyos para sa ating ganang kapakinabangan. Walang masama doon. Nais ng Panginoon yun. Pero itong tinatawag na pananalangin na pintig ng revival, yung panalangin na ating isinasaalang-alang na maabot ng pabalita ng ating Panginoong Diyos ang mga nangangailangan. Sa bawat bahagi ng ating paraan ng pamumuhay, idinadalangin natin na maging pagpapala tayo, maging daan tayo, maging daluyan tayo ng pagbabalik loob ng isang tao sa ating Panginoong Diyos. Pastor, dito sa ating leksyon ay mayroong napakahalagang binabanggit na kailangan natin maging karansan yung araw-araw na pagbabautismo sa atin ng Banal na Espiritu. Ito'y naging karansan ng Panginoong Hesus na sa kanyang pakikipagniig sa Diyos, sa Ama na nasa langit, ay tumatanggap siya palagi ng bautismo ng Banal na Espiritu. So, ito rin ang ating kinakailangan maging karanasan. Ang sa ating mga pananalangin, tama yung binanggit mo, Pastor, hindi lang nananalangin dahil may kailangan na mga material na mga bagay. Ito'y mahalaga, pero napakahalaga rin at gawin nating priority ay yung tayo tumanggap muna ng sariwang bautismo ng Banal na Espiritu.
Mahirap din kasi, Pastor, kahit na sa ating pagkakaibigan, ayaw mo siguro na lalapit lamang ako sa iyo pagka ako'y may pangangailangan. Di ba? Kundi, mas maganda yung sa ating ugnayan, sa ating relasyon bilang magkaibigan, pagka tayo'y magkasama, hindi yung pangangailangan ko lamang ang ating pinag-uusapan, kundi yung katuwaan ko na tayo'y magkasama. Sapagkat nais ng Panginoon na maging ganun ang relasyon natin sa Kanya. Yung tunay na idinudulot ng panalangin sa revival and reformation, yung naglalapit sa atin sa Panginoon. Yung bang ipinagkakaloob natin sa Panginoon ang ating mga damdamin tungkol sa Kanyang gawain, tungkol sa Kanyang gawain ng pagbabago maging sa buhay ng ibang tao. Kasi hindi dapat maging selfish yung pananalangin. Kasi pastor, alam mo, pwede kang maging masidhi sa pananalangin, pero ang kahilingan mo, saganang iyong kapakinabangan. Hindi ito ang pinag-uusapan nating pananalangin dito. Ang pinag-uusapan nating pintig ng revival ay yung pananalangin para sa kapakinabangan ng ating kapwa. Sa madaling sabi, pastor, ay ang ating mga pananalangin ay napakalaga na kaayon sa kalooban ng Panginoon. Yan, tama yan. Idinadalangin natin kalooban ng Panginoon na matapos ng kanyang gawin sa lupang ito, tayo manalangin ng naayon sa kanyang kalooban. Magkaroon tayo ng espiritu ng kanyang misyon sa lupang ito. Maganda rin yung pangangailangan natin idagdag, pero gawin natin, unahin muna natin ang kaharian ng Panginoon. Di ba? Sabi nga sa Matthew 6:33, unahin muna natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. At ito ng mga bagay na ito, ng mga kahilingan nating iba pa na material ay idadagdag na lamang. Tama. Pag pinagmalasakit natin ang gawain ng Panginoon, ipagmamalasakit din niya tayo sa atin namang pangangailangan sa araw-araw. Tama yun. Kaya revival formation di ba? Kaya makikita mo maging sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, parati niyang binabanggit ang kanyang mga alagad. Di ba? Papagkaisahin mo sila, Panginoon. Sa kabila ng maraming mga pagtatalo sa mga alagad niya, ang parati niyang iniisip ay yung kanyang mga alagad. Pedro, idinalangin kita. Di ba? Parating ganon ang panalangin ng ating Panginoon. Bagamat siya ay may kapangyarihan, pinili ng Panginoon na maging halimbawa siya ng pagdalangin para sa kanyang kapwa kaysa sa kanyang sariling kapakinabangan. Okay, Pastor. Balikan natin sa ating leksyon. May binabanggit dito na panalangin magkakasama. Ano bang magagawa ng panalangin magkakasama? May kaibahan ba ito sa manalangin na lamang tayo ng personal, individual? Kailangan ba na may panahon pa tayong mananalangin magkakasama? Yan ang pinakamaganda. Palagay ko, ito na ang lundo nung tinatawag nating ang panalangin, ang pintig ng revival. Bakit kamo? Sapagkat pagka kumilos ang banal na Espiritu, Pastor, sa isang tao, at sa isa pang tao, at sa isa pang tao, at pagka sila'y nagkabuklod, doon niluluwalhati ang Panginoon. Nagkakaroon sila ng masidhing pangangailangan na gumawa ang Panginoon sa kanilang buhay. At sa kanilang kalagitnaan, pagka ganito ang kaganapan, Pastor, na nagiging ugnay sila doon sa kalooban ng Diyos, mas lalong malawak, malalim, at maluwalhati ang nagagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay at sa kanyang gawain. Tama ka, Pastor. Binanggit mo, dahil dito sa ating lesson ay sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 12, nakita natin yung united prayer ng church. At sa kanilang pananalangin magkakasama, sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 16, ibigay na lang natin ang buod nito, na sila'y nanalangin para kay Pedro. At nang sila'y sama-sama nanalangin bilang isang church, ay nakita natin kung paano ang Diyos ay gumuwang makapangyarihan. Totoo sa ibang salita ay, kapag tayo nagkaroon ng united prayer o panalangin magkakasama, palagi natin maging karansan ang kapangyarihan ng Diyos na hayag. Siya'y namamagitan, siya'y gumagawa para sa kapakanan ng kanyang bayan. Ang iniisip ko, Pastor, meron din namang mga dumalangin na nag-iisa, na ang idinulot ay mas higit pa, sa kasagutan ng Panginoon marahil sa ilan ng mga nanalangin na magkakasama. Ibig sabihin, baka kasi isipin ng mga kaibigan natin na mas marami, mas powerful. Mas powerful, Mas dinirinig ng Diyos kapag mas marami. Hindi po pwedeng ganun, Pastor. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi doon sa dami, not in the quantity, kundi yung pagkakaugnay ng puso natin sa kalooban ng Diyos. Kaya kung merong 2 o 3 na nakauugnay sa kalooban ng Panginoon, naruroon ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi tingnan mo si Eliseo, tingnan mo si Elias. Sa panalangin ni Elias, iginawad ng Panginoon ang buhay sa patay. Pero isa lang yon, Pastor. Kung iaambing mo sa nakararami
no? Marahil iba rin ang epekto. Pero gusto nating matanim sa kaisipan ng ating mga manonood, pastor, na wala ito sa dami. Kung hindi, naroroon sa katapatan na nakaugnay, no? Nakaparalel, sabi nga nakaparalel, nakaayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi itinakda ng Panginoon sa kanyang sarili na tutugunin niya ang panalangin na nakaayon sa kanyang kalooban. Kaya walang pagsala na didinggin ng Panginoon ang panalangin na ayon sa kanyang kalooban sapagkat ito ang kanyang kalooban. At kalooban niya na tayo magkakasamang nananalangin. Tama. Dito sa ating panalangin magkakasama, alam mo, aking pinansin yung tinatawag na model prayer ng ating Panginoon Hesus. Di ba ang sabi doon ay, Ama namin. Doon sa salitang namin, di may kasama. Tama. At na siya humiling na doon sa panalangin, binanggit na patawarin kami. Ay di palagi may kasama. So tayo binigyan din ng Panginoon ng halimbawa kung paano tayo mananalangin. Hindi lang yung kanya-kanyang panalangin, kundi inaasahan din niya tayo na nagkakasama-sama sa pananalangin. Sapagkat sa pagsasama-samang may pananampalataya, ay nandoon ang kapangyarihan na gumagawa ang Panginoon. Ang isa ring kagandahan, pastor, ng magkakasama kayong dumadalangin. Kasi yung pagsaksi ng banal na Espiritu sa iyo, ayon sa inyong pangangailangan, ay iba rin sa pagsaksi ng banal na Espiritu sa akin, ayon sa aking pangangailangan. Sa pagsasama nating dalawa na may ibang karanasan, na may ibang paggawa ang banal na Espiritu, ayon sa ating pangangailangan, makikita mo, pastor, na nagkakatulungan tayo. No? Yung makapagpapalakas sa akin, mararanasan ko. Yun namang karanasan ko na makapagpapalakas sa iyo, mararanasan mo rin. At dito nagkakaroon ng pagbubuklod ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumawa sa atin. So, yan ang nagagawa ng tinatawag na united prayer. Totoo yun, pastor. Yeah, maraming salamat. So, ito naging napakalinaw sa ating mga manonood. Now, pastor, sa ating pag-aaral, binabanggit pa rin yung kalayaan ng pagpili. Dito binabanggit na tayo naman ay may pangangailangan sa banal na Espiritu. At ito'y alam ng Diyos, kailangan natin naman ng banal na Espiritu. Nabanggit mo na kanina, ang banal na Espiritu ang umuudyos sa atin para tayo manalangin. Ang banal na Espiritu rin siyang gumagawa sa atin, maging sa ating mga sasabihin. Iginagay niya ang ating mga dapat sabihin. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Pero bakit kinakailangan pa na hilingin natin sa Ama na sumaatin ang banal na Espiritu? Theologically, pastor, nais nating ipakita na hindi mangangailangan ang Panginoon ng dalangin mo upang igawad ang nararapat. No? Hindi sa kapakinabangan yun ng Panginoon Itinakda ng Panginoon na hihilingin mo sa kabila ng kaya niyang ipagkaloob sa kapakinabangan mo. Sa kapakinabangan natin. Sapagkat pagka ito'y hiniling natin, unang-una, ito'y nagpapakita na tayo'y sumasamba sa Diyos. Ikalawa, ito'y nagpapakita na tayo'y nangangailangan sa Panginoon. At ikatlo at panghuli, ito'y nagpapakita na susunod tayo sa Diyos sapagkat ito ang ating idinalangin. Dito nabubuo yung pananampalataya natin. Sa sabi, ito talaga yung kalooban ng Diyos na tayo hihiling. Totoo yun, pastor. Totoo. Bagamat alam na niya na kailangan natin ng banal na Espiritu, pero ang gusto niya ay hingin natin ang banal na Espiritu ay sumatin. O hindi ba, naging halimbawa ang ating Panginoong Hesus dyan. Huwag mong sabihin na hindi alam ng Panginoong Hesus ang kanyang pangangailangan. Alam ng Panginoon ang kanyang pangangailangan. Subalit, pinili niya pa rin umugnay sa Diyos Ama. Pinili niya pa rin na dumalangin sa Diyos Ama upang nang sa ganon, hindi lamang maging halimbawa, kung hindi maranasan niya ang pagkakaisa ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sa paggawa ng pagliligtas sa tao. Okay, Pastor, napakaganda. At dito sa ating pag-aaral, binabanggit sa 2 Korinto, Kapitulo 10, sa talatang 3 hanggang 5 ay may binabanggit na kasangkapan sa pakikipagdigma. Ano ba itong tinutukoy dito na kasangkapan sa digmaan na kailangan maging karanasan natin? Unang-una, Pastor, itong digmaang ito hindi ito yung digmaan na First World War, Second World War. Maliwanag po yan. Ang digmaang ito ay tumutukoy sa dakilang tunggalian sa pagitan ng Diyos at ng kaaway. Dito ay nasa sadlak ang tao na gumawa ng pagpapasya. Ibig sabihin sa pananalangin, Pastor, meron tayong pagpapasya. Bagamat ito'y inuudyok ng banal na Espiritu, itinakda ng Panginoon yung tinatawag na freedom. Meron pa rin tayong kalayaang magpasya, pero hindi natin ito maipagmamalaki sa Diyos. Sa pagpapasya na ito, sinasangkapan ng Panginoon
ng kapangyarihan upang maganap natin ang ating ipinagpapasya. Kaya dito, ang warfare na ito, yung great controversy, pagkatapos yung ating sandata dito, Pastor, yung magkaakibat na salita ng Diyos at ang pananalangin. Dito, tumitibay tayo na makipagtunggalian sa kaaway sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay, sa malinsabi ay ang ating mga panalangin at salita ng Diyos, ito yung bahaging gagampanan natin. Totoo yan, kung paano tayo iharap sa pakikipagdigma sa kalaban. Di ba, ganyan din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nang siya'y sagupain ng kaaway. Parati niyang binabanggit ang banal na kasulatan. At ikalawa, kanyang hinihiling sa panalangin na siya'y magtagumpay sa mga tuksong ito. Ito rin ang dapat na maging karanasan natin, Pastor, sa pagharap natin sa dakilang tunggalian sa pagitan ng mabuti at ng masama. At tayo'y mahihilig sa paggawa ng mabuti. Okay, Pastor, napakaganda ng ating talakayan. Subalit tayo ay kinukulang na sa panahon. Maiksi na lamang ito, Pastor. Meron bang formula talaga sa epektibong pananalangin? Aba, Pastor, ang nais ng Panginoon unang-una ay panalangin na bumubukal sa ating puso. No? Ikalawa, nais ng Panginoon na pagka tayo dumalangin ay meron tayong puso na malinis sa anumang bahid ng kasalanan sa pagpapatawad niya. At ikatlo, kasang-ayon tayo ng kanyang dakilang kalooban. Pagka itong tatlong ito'y sangkap ng ating panalangin, Pastor, no? Hindi ito mangangailangan ng isang liturgy o kaya formula, no? Na dapat ganito lamang ang paraan ng pag-usal ng panalangin. No? Hindi po. Makalalapit tayo ng makatotohanan sa Panginoon, Pastor. Pagka ito'y bumubukal sa ating puso na inuudyok ng banal na Espiritu, lumalapit tayo ng may malinis na puso sa pagpapatawad ng Panginoon. At huli, uulitin ko, Pastor, pagka tayo lumalapit, nakasang-ayon ang kanyang kalooban, ang Panginoong Diyos ay napupuri. Pero ang ating Panginoon kasi, Pastor, ay Diyos ng may kaayusan. Kaya maganda na ang ating pananalangin may kaayusan din. Okay, Pastor, so napakaganda. At nabanggit mo na rin lang naman yung kaayusan ay inuuna talaga natin yung purihin muna ang Panginoon sa ating pananalangin. Ano? Totoo yun. At naroon din yung ating pasasalamat. Yeah, at siyempre, thanksgiving. Naroon yung ating paghingi ng patawad. At saka Confession. natin ihingi na rin yung ating mga pangangailangan pang mga iba. Yan naman yung bahagi ng ito supplication. Ito yung pagkakasunod-sunod. Ano? Ang kalungkutan lang kasi, Pastor, pagka lahok-lahok ito, ikaw mismo, hindi na-focus yung panalangin mo. Kaya gusto ng Panginoon na may kaayusan din. At ito'y nagaganap pagka tayo'y sinasangkapan ng banal na Espiritu. Pastor, babanggitin ko lang, bago tayo matapos sa lahat ng bagay nito. Madalas kong naririnig kasi yung salita na kung may masusumpungan kayo, Panginoon, na kasalanan sa aming puso, kami inyong patawarin. No? Mas angkop, Pastor, na sabihin natin, walang pagsala, Panginoon, na masusumpungan ninyo ang aming mga puso na nagkasala. Dahil tayo makasalanan. Oo, Pastor. Dahil tayo makasalanan. Kasi yung tunay na revival nagaganap pagka may lubos na pagpapakumbabang loob. Okay. Yung pagkilala sa ating pangangailangan sa isang tunay na Diyos. At yan ang kapangyarihan ng pananalangin na nagdudulot ng revival. Okay, Pastor, maraming salamat. At napakaganda po ng ating pag-aaral. Subalit ang ating oras po ay kulang na. So sa kabuuan, mga kapatid, ay atin po natunghayan ang kahalagahan ng pananalangin na ito isang aspeto ng revival na kailangan po natin maging karanasan muna bago magkaroon ng revival sa ating mga buhay at sa ating iglesia. Sana po sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay lalo tayo naging mas malapit sa ating Panginoon. Amen. At sana po sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, tayong lahat ay masumpungan, mainit sa ating mga pananalangin. Amen. At naghahangad matapos na ang gawain at tayo makauwi na sa langit ng bayan. Tayo po'y dumako na sa ating pananalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po na kayo ang gumagawa sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Maging ang aming pagnanais na magkaroon na ng revival sa aming mga buhay at sa inyong iglesia, kayo rin po ang siyang gumagawa. Maraming salamat na kami po'y pinalalahanan ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral nito, na kami po'y magkaroon ng mga makukulay, may init, at masisiglang mga pananalangin na sa pamamagitan nito, Panginoon, ang revival ay ganap ng maging karanasan ng inyong iglesia. Amen. O banal na Diyos, salamat po na kami inyong pinatubayan sa pag-aaral na ito. Salamat po, Ama, na ang banal na Espiritu ay patuloy na gumagawa sa aming mga puso at inaakay kami na maging mainit sa gawaing mga
espiritual na nagdadala ng kaluguran, kasiyahan sa inyong puso. Ipagpatawad na rin po, Panginoon, ang aming mga pagkakasala at pagkukulang kung saan kami, Panginoon, nasumpungan ng mga kahinaan, nasumpungan ng kakulangan sa pananalangin, nasumpungan, Panginoon, na maging sa aming pananalangin ay sarili lamang ang aming iniisip. Panginoon, ipatawad sa amin ang mga bagay na ito. At bigyan kami, Panginoon, ng pusong palaging nakaugnay sa inyo. Amen. Puso na palaging nakikipagniig sa inyo, na hinahanap palagi ang inyong banal na kalooban. O Panginoon Diyos, igawad niyo po sa bawat isa amin ang inyong banal na espiritu. Panaganain din po kami, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong kagandahang loob, sa inyong mga pagpapala sa araw-araw, at kami po lahat, Ama, ilagay palagi sa ilalim ng inyong mga pag-iingat. Salamat din po, Panginoong, inyo pong iginawad ang inyong basbas sa lahat po namin mga manonood at sa mga sumusuporta sa programang ito. Salamat po sa katiyakan, inyong pong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat na kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Isang tanging pasasalamat po ang aking pinapaabot sa mga kapatiran po natin sa Canada. Salamat po na kayo patuloy na sumusubaybay sa programang ito. At sana po ay sa darating na linggo, samahan niyo po kaming muli sa ating gagawing pagsasaliksik ng salita ng Diyos dito pa rin po sa Oras ng Pag-aaral. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.